Jesus' name. Amen. So, okay, without further ado, let's welcome our preacher by sending virtual claps kay JR. Thank you, everyone. God bless. Ayun. Aha. Ayun. Ayun, so good morning, good evening, and good afternoon, no, kung saan man panig ng mundo kayong nakikinig sa kala mo nag-YouTube eh. Pero ayun, una sa lahat, maraming salamat, Nathan, for a wonderful prayer and actually yung isang verse doon mahagip natin. And also, thank you, Ina, sa pagbabalik mo dito. Actually, na-miss ka namin. Na-miss namin yung yung MC na straightforward, tapos concise magsalita, tapos magbibigay ng verse, tapos kwento, tapos maga kami mag-start. Kasi tinan mo, 1:22 pa lang. It is a privilege na magkaroon ng time, na mahabang time ang preacher. Kaya natutuwa kami, no? And let me allow, yun nga, nag-pray na rin naman si Ina. So, yun, have a blessed February birthday celebrant, no? I hope na mas maging magamit-gamit kayo. Tama ba yung term? Kagamit-gamit kayo sa ating Panginoon. And let me share my screen. Ayan. And then while I'm sharing my screen, napansin ko lang, no, hindi, actually okay lang, Ina magsalita, 'no? Parang nga siyang nag-rap, eh, nung babaeng nag-rap, pero no worries naman sa ganyan. Kaya okay lang na i-consume mo yung not to the point na consume mo yung time, pero the point is, kailangan ano din, nandun ka din sa fast pacing mo na hindi ka mape-pressure and mas okay na 'yan, Ina, para di OT si Kuya JR. Favoritism mo nga, 'no, kasi si Sister Ses naman kasi, nagkuwento na lang, eh, 'no, um, ano siya, very energetic. Kung ikaw yung preacher, tapos siya yung kasunod mo, parang yung level kailangan mong sabayan, eh. Kahit di mo matapatan, masabayan lang, gano'n si Sister Ses, 'no. Pero overall, I loved all the ministers ng Bereans, 'no. Actually, kanina nasabi ko nga sa chat, um, ang mga in love is S2P. Kasi nakita ko puro S2P, pero praise God, pumunta at umattend din si Sister Girlie. And congrats, no, sa mga Karangalan Awards, and tunay nga na tumatalon yung puso ko sa mga member ng Bereans na sumali talaga at talagang nagbigay ng best effort para maipakita yung excellency for the Lord. And yun, and sana Ina, sumabay ka sa skid ko. Naging OT kasi. Ayun, so kita na po ba yung screen ko, by the way? Yes, bro. Ayun, thank you sis. Thank you pre. Sobrang tapat ng puso. Ayun. So ayun, ayan, actually we are on a series break and talagang ano, no, talagang sabi ko nga kay Ralph kanina, series break. So yes, naka-break, walang preaching. Di ko na alam kung naniwala ba si Kuya Rap yung nasabi ko, pre, wala akong handa kasi akala ko series break. Di ba yung pag-break, wala kang gagawin. Pero syempre, just ano lang yun, lambing ko lang sa kanya yon. Pero yeah, we are series break ngayon at ito by the way, ito lang yung series break, itong series, itong week lang. Pero sa susunod, meron na po tayong topic, and I praise God kasi yung ginawa kong break, yung ginawa kong preaching is about love. And series break natin, alam natin, February, no? Siyempre, ang February is a love month, no? Ito po kasi yung topic, no, about sa love na hindi naluluma, no? Mapa pelikula man or kanta, 'di ba? Alam niyo yung yung feelings na kapag siyempre in love, masarap sa pakiramdam, masaya, no? Sino po dito yung in love, no? Sino po yung in love dito? Ayan, ito yung mga ikakasal na, yan, si Faye. Talagang, ang tawag doon sa mga babaeng ikakasal na, parang, ano yun, blooming. Sabi ko sana, glooming. Yun. So talagang kailangan alam mo yun, magma-manifest kasi yung pagmamahal. At by the way, share ko lang din, no, kami ni wifey, sa tuwing matutulog kami, take note na wala pa kaming baby.
tapos kami lang talaga yung magkasama all the time. 'Pag natutulog kami lagi namin nasasabi or lagi yung sinasabi sa'kin na, good night na Labi, see you later." So, parang alam mo yun, magkasama na nga kayo tapos parang excited ka pa rin na paggising siya pa rin yung makikita mo 'no. Akala ko pelikula lang yun pero praise God, totoo siya at legit yun. And sino po dito yung mga walang jowa 'no, wag na magtaas ng kamay. Yung mga walang jowa, alam niyo may chance pa, may chance pa. Kumbaga sa tren, meron pang huling biyahe 'no, kailangan kumapit na tayo do'n, kapit lang. Kasi kung naiwanan natin yung biyahe, medyo ayun 'no, dasal na lang, panalangin na lang talaga kay Lord 'no. Pero kidding aside, our topic natin or ang topic natin today is, sorry naman, alam ko maraming single dito pero alam ko mamaya ipagpe-pray natin 'yan na makita niyo na yung right person para sa inyo 'no. So ang topic natin for today is, I entitled this, "The Truth About Love." So i-uncover natin kung ano ba yung katotohanan sa pagmamahal. And I hope this preaching na we can define what is love that coming straight from the Bible. By God's definition, by His own terms, para di tayo gumaya sa sinasabi ng mundo. Kuya, paano mo nasabi na gumagaya ang tao sa definition ng mundo? Simple. Because love na sinasabi ng mundo is being misused and abused. We are misused and abused in such a way na yung love ay ginagamit na natin para magkasala. O, mahal mo naman siya eh. Kaya dapat pabayaan mo na lang siya sa gusto niyang gawin. And sometimes, we use this to weaponize love against sa mga taong who corrects us. Naranasan niyo na ba na na-correct kayo, tapos iisipin niyo na, ay, di ako naintindihan nito. Di niya na ako mahal. Kaya ang love ng mundo is misused and abused that it is dishonoring to God. Kaya mapapansin niyo, no, minsan kayo na yung concern, kayo na yung nagmamalasakit, pero kayo pa ang mali. Kaya ang tendency ay di ka na lang magko-correct at ang matindi pa nito ay hahayaan mo na lang sila na magkasala hanggang dumating sa point na pinagbabayaran na nila ang kanilang kasalanan. Sino pinaka-relate dito, no? Now, sa preaching natin, we will go back to the Word of God and all these things will clear up to renew our beliefs sa tinatawag ng love ng Bible. Before natin tingnan ang definition ng Bible, syempre, tingnan muna natin ang definition ng mundo. Itong lyrics na to, papakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi ng mundo na sa atin, na sensualize natin siya at nagiging, okay, ito pala yung sinasabi ng mundo, dinidikta ng mundo. Pero disclaimer, not again, hindi ko ito sinasabi na wag niyong kantahin o wag niyong sayawin o wag niyong, alam mo yon, na gamitin. But I'm here na ipaunawa sa inyo kung ano ba yung reality na nangyayari. Dito sa Barbie Girl, ng Aqua. Ewan ko kung may nakaka-relate ba dito, no? Siguro sino may mga kaidaran ko dito. Ito sina Patrick, sina AJ, si AJ halos kaidaran ko doon eh. Pero sina F tsaka si Adrian, di ko alam kung alam nila to, no? Haltang kapanahonan namin ni Kuya Alan. Kuya Alan talaga, no? Barbie Girl. Sabi dito, Kuya, ano ba yung Barbie Girl? Sample nga lang. Yung I'm a Barbie girl in my world. Ganon, no? Pagpasensya nyo na yung process ko, no? Actually, ito yung dating Beanie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. So, life in plastic, it tantamount na pinapakita niya dito na
material, parang laruan. Which is, it connotes naman sa title, Barbie Girl. Pero ito yung twist. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life your creation. Lumalabas dito na parang minamaterialize yung babae. Paano ka nasabi? Sa munod na verse. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star. I can beg on my knees, no? Ito ayokong i-push through pa yung imagination, no? Pero pinapakita dito na, alam niyo yung sa mga porn, yung mga pinapanood, yung gumagawa sila ng act. May mga nagmamakaawa. So, ito yun. Ito yung pinapakita na yung mga babae is materials lang para sa imagination ng mga lalaki. Pangalawa, itong every breath you take, the police, no? Ito naman yung every breath you take. Oh, di ba? Pwede na ba ako sa music ministry, no? Kuya, pwede ako sa sample sasayaw, no? Di pwede yun, mahirap yun, no? So every breath you take, sabi dito ng the police, every breath you take and every move you make. So every breath you take, sabi mo, kada hininga mo, nakikita ka, tinitingnan ka. And every move you make, parang kang ano, no? Nakatutok, 24. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Dito mo pinapakita na parang, kumbaga sa, ano, diba, February ngayon, no? Kapag meron kang mukha sa office, nung on-site pa, or kahit ngayon, pag nakita mo yung crush mo, no? Parang gana kang pumasok, tapos every time na dadaan sa pantry, titingnan mo siya. Parang ganun yung feeling, pero ito kasi mas matindi, every breath, no? Sabi dito, since you've gone, I've been lost without a trace. Kung nawala ka na sa paningin ko, parang di ko na alam yung gagawin ko. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you. I cannot replace. I feel so cold and I long for your embrace. Pero thinking na hindi naman niya yung asawa or girlfriend. Pero yung kanyang pakiramdam is sobrang obsessed. And last, ito yung kanta na, actually sa Christmas party namin, ito yung pinatugtog sa manager, you know? Ito yung sinayaw-sayaw, yung Apata, you know? Yung Apata ni Bruno Mars at ni Rose. Dito, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, what I am own, come give me something I can feel. So dito pinapakita niya na parang sa phone, parang kiss lang, ganyan-ganyan. Pero ngayon, gusto kong maramdaman na. Sabi dito, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All gonna do, just meet me at Apata. So lahat ng mga, yung kiss, yung parang kung ano yung nararamdaman ko ngayon, sana gawin natin. Magkita tayo sa apartment. So ano pang gagawin nila? Diba? Sino dito yung nakapanood kay Bong Navarro? Nagbigay pa ng issue. Ay, condo pala yun, no? Pero something ganon. Ngayon, nakita natin yung definition ng mundo. And ano ngayon yung sinasabi nila? Yung sa Barbie Girl, escapism and materialism. So, escapism na tinatanggal ko yung reality. Isipin, pag ikaw nag-asawa ka, tingin mo, ganun ba yung ginagawa ng babae sa'yo? Baka madalas, pwede kayong mag-away kasi iba yung gusto mo sa gusto niya eh. Pero dito parang lahat ng gusto ng lalaki nasusunod. Sa every breath you take naman, obsession, o tama, obsession and jealousy na hindi mo naman talaga siya pagmamay-ari. And apata, APT, sensual team and intimacy na gusto mong pinapakita kahit hindi naman kayo. Ganun po yung danger. Kaya ganun po sa music ministry namin na yung lyrics napaka-importante. Hindi lang po siya uplifting or hindi lang siya emotional, talagang ma-sway ka, but the lyrics also, you need to consider. Now,
we are going to study the nature of God's love because we cannot effectively love without knowing God. Paano natin sasabuhay kung di natin naintindihan ang gustong ipaintindi sa atin ng Diyos? Ang masakit pa nito, some of us, we are living in love. In fact, we are not. Because there is no biblical definition of love in our lives. Kuya, intro mo pa lang, sakit mo magsalita. Yan po kasi ang sinasabi ng Bible. And I have told you with my past, kahit ako, mali ang pagkaintindi ko sa love, kaya ang buhay ko dati is chaos, chaotic, walang peace, walang tranquility coming from God. In terms of love, sino ang pinakasikat na libro o verse na makikita ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre, walang iba. Kahit yung pinakabata, alam to. For God so loved the world that He gave His Son. Whoever believes in Him will not perish but to have eternal life. Which is si John. Pero hindi po natin yan itatalakay o tatalakayin. Ang tatalakayin natin is 1 John 4:7-10. And we are gonna deep dive on Jesus beloved na si Apostle John. Ito na pinabanggitin ko, yung pula lang po to save the time. Sabi sa 1 John 4:9, pero lahat po itatalakayin po natin lahat yan. Pero ito ng verse lang to, yung 9. The one who does not love does not know God. For God is love. Samahan niyo ako mga kapatid manalangin para maintindihan natin, makomprehend natin kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig ng ating Diyos. Heavenly Father, Lord, we must be grateful because of your love. And thank you, Lord, for this day that you give us the series break to know, to understand how deep is your love. Not that kind of love na nakikita namin sa mundo, but the love who give us peace, mercy, and justice. I thank you, Lord. Amen. Now, before that, ano ba yung ibig sabihin ng love, no? Sa panahon kasi ng ng Hebrew, ang Hebrewong ginamit doon kasi na love is isang term lang. Pero nang translate yung Hebrew sa Greek, nabigyan pa ng justice, ng emphasize. Pero kasi nung tinranslate na ng Greek into Latin, tapos ng Latin to English, medyo di naman bumaba, pero hindi na masyado na-preserve yung meaning. So ito, babalik tayo sa Greek, sa original. So ano ba yung mga klase ng love? Una, philia. Ito yung affectionate love. Yung pinapakita mo yung love mo, yung demonstrative love. Yung pragma, ito yung enduring love na kahit nahihirapan ka na, tuloy ka pa rin ng tuloy. Storge, ito yung familiar love. Hindi yung familiar ako sa bagay na hindi. Ito yung familiar love, it means love between your within your family, your mother, father, your brother. Yun yung storge. Eros, ito po yung mostly ginagamit ng mga writer ng mga epistles, yung romantic love sa mag-asawa. Mania, ito yung obsessive love. Yung pilucha, ito yung tinatawag na self-love, yung parang, dahil kong meeting ngayon, gutom na ako, deserve kong kumain ng masarap. No? Di ba? Tulad ginawa ni Adrian nung nakaraan, dami niyang meeting, tapos natuwa naman ako kasi ang binili niya, gulay. So, good job doon. And agape, highest form of love or tinatawag na selfless love. Kuya, paano naging highest form? May pares naman pag-ibig yan. Actually, itong love na to is kakaiba nung inaral ko. Mamaya, makikita natin kung bakit. Now, to give you some context lang, no, yung background, 1 John was written because, una,
to combat false teachings, no? Yung tinatawag nilang Gnosticism. Ito yung pinaka-spread worldwide sa panahon nila, no? Some individuals kasi were spreading false doctrines. Ano ba yung Gnosticism? Ito yung denying that Jesus came in the flesh. So kinombat niya po yan. Mababasa niyo po yan sa libro ng First John. And also dito, in-emphasize dito ni John na Jesus Christ was truly human and fully divine. Kaya nga sinabi nga doon sa sinabi ni John sa unang pahina niya na nakita namin si Jesus, nahawakan namin, nakasama namin si Jesus na pinapakita yung material things o yung material yung nasa laman, si Jesus Christ yun. Pangalawa, to encourage true fellowship with God. John wanted believers, sila tayo, to have a strong relationship with God and each other, walking in light rather than darkness. Isipin mo, no, sa church, Kristiyano na, may naglalakad pa rin sa dilim. Pangatlo, to assure believers of their salvation. Si John reassured Christians that they could know they have eternal life if they believe in Jesus according to His commandments. And pangapat, to emphasize love and righteous living. John stressed that true faith is demonstrated by love for others and obedience to God's command. Now, we are going to our topic na or sa ating verse. But pero no, alam niyo ba na may napansin ako dito sa structure mula first chapter hanggang sa huling chapter, no? So, verse natin sa 4 kasi tayo from 7 to 10 tayo eh. Pero tingnan ko ni chapter 4 verse 1. Alam niyo ba na inuna ni John yung test the spirit? Kasi may false prophets. Then, sa verse 6, chapter 4, verse 6, he who is not from God does not listen to us, and spirit of error. Ano ang gustong iparating ni John? Again, balik tayo sa sinabi ko na John combated the false teachings. Before John talk about love, he started with the truth. Bakit? Kasi you cannot talk about love without talking about truth. Today, many people talk about love, the romantic sensation, without understanding about truth. Kaya yung tao, they are no longer living in the truth, pero love pa din. Okay lang yan. Mahal naman nila ang isa't isa eh. Kahit may nasisira na pamilya, relasyon, basta't love, kahit mali, magwawagi. And it's very interesting na sa sulat ni John, despite the puro love, ay meron din siyang sinabi na hate or hatred. Paano ko nasabi? Doon pa rin tayo sa libro ng John. Sabi sa 1 John 2:9, the one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now. Sa chapter 2, but the one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Chapter 3, everyone who hates his brother, kuya, puro brother, wala palang sister. Kasama din sister. Brothers and sister. Everyone who hates his brother and sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life. Chapter 4. If someone says, I love God and hates his brother and sister, ano sabi? He is a liar. Sino sabi no? Ako ba? Si John po. Yun po yung lead sa kanya ng Holy Spirit.
And the one who does not love his brother whom he has seen, yung mga kapatid natin sa pananampalatay, nakikita mo na nga, cannot love God whom he has not seen. Kung ang nakikita mo mga kapatid mo kay Kristo, paano pa kaya yung Diyos na di mo nakikita? And sabi sa 4:7, ito na nag-start na tayo sa verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Halos every chapter na may manifestation na there is hatred among them. Huwag na tayo lumayo. Sa pamilya nga din natin eh. May mga tao tayo na kasama pa natin sa bahay na di natin pinapansin. Sa office, meron tayong ganong feeling na iniiwasan natin sila, inis tayo, urat tayo, galit tayo. At ang matindi pa nito, may mga kasama tayo sa ministry na minsan we do backfighting. Sino nakaka-relate dito? Ako lang, no? Ako lang talaga masama sa Bereas. Lord, kunin niyo na po ang mga mabubuting tao na to, Lord. Tapos, ako lang nawala, no? Joke lang. Self-righteous, no? No, it is sad. Even in the church, pride could come in and cause hatred against each other. And this is my prayer, na kapag naintindihan natin ang right kind of love like God, then we won't not sway to the worldly kind of love. Sabi sa 1 John verse 4, chapter 4 verse 8. The one who does not love, the one who does not love does not know God, for God is love. Magkaiba ang God is love and love is God. Magkaiba po yun. Kasi kapag love is God, lahat ng patungkol about sa love, pwede maging idol. Imagine, if you fall out of love sa partner mo, madali kang tumalon. Madali kang masuccumb sa ibang relationship. Wala kang kakontentuhan. And ang dulo nito ay masisira ang buhay mo. Unlike sa God is love, pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Ganda ng effects. God is love naman ay God that has own terms, own policy, own procedure kung paano ang tamang pagmamahal, no? Sa love in Greek na ginamit dito is agape, a self-giving love for the benefit of others without expecting anything in return. Pansinin niyo, no? Lahat ng klaseng love ng Greek ay transactional love. 'Di ba? Yung eros, yung pagmamahal ng magulang, yung nag-i-endure ka, lahat yung transactional. It means ginagawa mo ito kasi may kapalit. Pero ang agape love ay wala kang ginagawa pero minahal ka na niya. And one of the closest example na pwede kong maibigay is parent and child love. Bago pa manganak ang mga nanay, sino dito mga nanay? Yan, ito mga nanay, si Sister Jen, no? Si Diane, yan. Bago pa ipanganak yung anak nila, kailangan mo gumawa ng mabuti para iliwal mo yung sanggol. Oh, anak, magluto ka muna bago tayo isilang. Walang ganun. Mahal na nila yon kahit hindi pa nila niluluwal yung sanggol. Same thing with God. Hindi ka niya mahal dahil nagbe-bereyans ka. Hindi ka niya mahal dahil nagsiserve ka dito. Kaya ka nagsiserve dahil bunga na lang yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Next verse, John 4:9. By this love,
of God was manifested in us. That God has sent his only begotten Son into the world so that we might live through him. Very powerful itong verse na ito. Bakit? Paano mo malalaman na mahal ka ng isang tao? Through manifestation, through action. Girls, paano nyo malalaman kung mahal kayo ng nililigawan nyo? Nagkabaliktad, no? Paano nyo malalaman kung mahal kayo ng nanliligaw sa inyo? Kailangan paghirapan. Kailangan paghirapan namin. Susungkitin mga bituin. Lalanguyin ko ang malalim na karagatan. Pupunta ako sa Mars. Ano ka, si Elon Musk? Matindi, ganun eh. Ipapakita. God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Pero, may interesting facts. Yes, it is very heartfelt message na mahal ako ni Lord. Yes, in a way. Pero tingnan pa natin ang full picture of love. Sabi dito sa Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. What kind of love ang tinutukoy dito? Actually, yung love dito ngayon ginamit as a noun. At yung holy dito is it describe. So it means holy love. Kaya pansinin niyo, no? Kaya inuna ni John sa chapter 4 yung truth sa verse 1 ay dahil ang pag-ibig ay dapat totoo at tama. Because God is holy and just, siyempre may justice, just, He will not tolerate sin. Sabi sa Revelation chapter 4:8, di ko na sinulat yan. Anong sabi ng Diyos? Holy, holy, holy is the Lamb. Sabi ng anghel, holy, holy is the Lamb. Again, in Hebrews literature, kapag 3 times inulit ang word, it means finality. Di na magbabago yun. Ayan na yun. And immutability. At yung finality at immutability, hindi pwedeng paghiwalin yan. Now, in terms of love ng mundo, it never talks about sin. Because God is love and also holy, it means God hates sin. Again, nasaan si God nung sinabi niya or sinabi sa Bible, holy, holy, holy sa Isaiah 6 at sa Revelation 4. Nasaan si God? He was in His throne. Paano ko nasabi? Psalm 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Loving kindness and truth go before you. Tapos na. Ito na ang summary ng ating preaching. Isang verse lang. Kanino ito patungkol? Kay God. Sino ang nasa holy throne? Si God. Sino ang loving kindness? Si God. Sino ang truth? Si God. Kaya ang totoong pagmamahal ay formula ay ito, righteousness, justice, loving kindness, and truth. Pero ano ang love ngayon? We take away the righteousness and justice para ilagay natin ang gusto natin at tayo ang masusunod. Wala na si God sa picture. Ang gusto lang natin is love kahit walang truth. And that makes us become idolater. Bakit mahalaga na sa throne si God? Kasi God dictates the right and wrong. We do not dictate the
what kind of love is. Hindi ka nag-a-agree sa gusto ko, ha? Hindi mo na ako mahal. Remember, holy love does not tolerate sin. Pag mali, mali. Nakakalimutan natin na righteousness is to live right and justice is to make things right when it is wrong. Mahal ko siya kasi may spark. Hello, married ka na. Mahal ko siya at mahal niya ako. Wala kaming tinatapakang iba. Hello, pareho kayong babae, pareho kayong lalaki. Kung talagang mahal mo ko, ang mga hinihiling ko. Hello, hindi pa nga kayo kasal. Girls, kung totoong mahal kayo ng lalaki, he will wait until the time is right. God is love. Yes, but don't forget that this kind of love is love on the throne. And the foundation of that throne is righteousness and justice. And last verse, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kayo ba, sino ang may gusto na tumira sa bansa o sa lungsod na walang justice, walang righteousness, no? Napanood nyo na ba yung The Purge? Hindi yung Purge na Christian movie, no? Yung F, yung The Purge, yung P, yung gory movie, yung may maskara. Yung isang araw, walang bisa ang batas at pwede kang magnakaw, mangrape at pumatay. Sino may gusto nun? Wala. Di ba ang gulo nun? Walang order and peace. Now, to be able to keep the peace and order, ano ang kailangan? Ano? Yes, batas. Law of God. Ang law of God ang magbibigay sa atin ng dapat natin gawin dahil kahit tayo ay hirap gumawa ng tama at nakakalimutan natin yun. I'm not talking about salvation here. I'm talking the morality na ginawa ng Lord na dapat nating sundin. Parang kompas na sinusunod natin. Now, sino dito yung nagkakasala? Di ba? Lahat tayo. Lahat tayo. Dahil sinabi ng Bible, di tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos at lahat, as in lahat, ay nagkasala. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kuya, pera. Hindi dito yung justice system ng mundo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo ay nagkasala, dapat tayo ang magbayad. Right? Does it make sense? Yes. Ngayon, dahil mahal tayo ni God at holy si God, ibinigay ni God ang bugtong na anak na si Jesus para mamatay on our behalf. Kailangan may mamatay. Yun kasi ang justice. May dapat magbayad. Dapat may propitiation. Ano ang demonstration? Ibinigay si Jesus. At anong klaseng pagmamahal? Agape love. Na kailangan may gawin tayo para gawin ng Diyos na iligtas tayo? Hindi. Minahal na tayo kahit hindi tayo kamahal-mahal ng Diyos. At ganong klaseng magmahal si Jesus. And before I land this, I would like to ask to yourselves, are my thoughts, words, and actions reflecting God's love and righteousness in my daily life? Ang buhay ba natin nakakalugod sa Diyos or pareho lang tayo sa ginagawa ng iba? If we are proclaiming Christian, susunod ba tayo sa banal at makatarungan Diyos? O sa mundo na temporary lang ang saya?
na pag-aralan na natin ang definition, ang implication, and application ng love. Now, the decision is yours. Sino yung love ang pipiliin mo? Let's pray. Holy Father, we are here at your very presence. We praise you, Lord, that despite of our filthiness, unworthiness, you first love us, Lord. Kahit wala kaming maibibigay sa iyo. And thank you, Lord, for this kind of preaching that we truly understand the love and the deep and the meaning. The John 3:16. And I pray, Lord, na tumimo ito sa puso ng mga tao dito at maintindihan namin na yung pagmamahal ay nanggagaling sa iyo. I pray, Lord, for all of these people na nandito sa call namin, na pagpalain niyo po sila at ma-experience nila yung love na sinusurpass ang anything, ang everything sa mundong ito. At pag na-comprehend nila yon, we are truly blessed dahil hindi ito mabibigay ng mundo. I pray, Lord, na pagpalain niyo po ang araw na to at samahan niyo po kami sa mga susunod pang mga oras at araw at pagpahingayin niyo po kami sa darating na Sabado-Linggo at makapagsimba kami at mas lalo ka pa naming makilala dahil sa mercy, sa grace at pag-ibig mo. Pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan. At kami po ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristo na namatay sa krus, na dinemonstrate ang pagmamahal sa amin 2,000 years ago. Maraming salamat, Lord. Amen, amen, and amen. Maraming salamat, Kabrayans, and Friday na pala, Sabado na pala ngayon. No? So, see you next week and have a great weekend. Bye-bye po. God bless. Everyone, God bless everyone. See you po.